Si Ron ay nagtatrabaho sa isang malaki at kilalang kumpanya bilang isang security guard at na-assign siya bilang CCTV operator. Isang gabi, habang isa-isa niyang minomonitor ang mga CCTV, ay may napansin siyang kakaiba. May nakita siyang isang empleyado na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Hindi yun pangkaraniwan dahil sa wala nang dapat nagtatrabaho pa ng mga ganong oras, pagkat lahat ng empleyado ay nag-uwian na. Ang isa pang bagay na kanyang ipinagtaka ay nang bigla na lang itong huminto at tila ba mayroon itong kinakausap. Ngunit wala naman siyang nakita sa CCTV maliban doon sa lalaki. Dahil sa kanyang mga nasaksiyan ay medyo kinabahan siya at itinigil na ang panunood sa CCTV. Nagsimula na kasi magtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan at nakaramdam siya ng matinding takot. Pagpasok ng kasama niyang gwardya ay nagmamadali niyang ikinuwento dito ang lahat ng kanyang mga nakita. At gusto niya rin sanang ipakita sa kanyang katrabaho yung nakita niya sa CCTV. Pero nang bumalik na sila sa harap ng mga monitor, ay wala nang nasabing empleyado. Inisa-isa nila ang bawat screen pero hindi na nila ito nakita pa. Tinanong siya ng kanyang kasama kung nakikilala ba niya o namumukhaan man lamang yung sinasabi niyang empleyado. Kung kaya inilarawan niya ang mukha nito sa kanyang kasamang gwardya. Nagpaalam naman itong sandali at susubukan lang daw niyang mag-ikot. Baka maabutan pa niya o makita yung sinasabi niyang empleyado. Ilang minuto ang lumipas. Nang bumalik ang katrabaho niya, ay binalita nitong walang sino man ang naroon at tanging sila lang dalawa ang tao sa paggawaan. Napansin niyang may hawak ito sa isang kamay. Nang kanyang tanungin ito kung anong kanyang hawak, ay sinabi nitong kinuha niya yung time card nito base na rin sa pagkakalarawan niya. Lahat kasi ng empleyado ay may time card at may larawan na nakadikit dito. At natiyak niyang iyon nga ang empleyado na kanyang nakita sa CCTV nang ipakita sa kanya ng katrabahong hawak nito. Nang sumunod na gabi ay binalita sa kanya ng kanyang kasamang gwardya na yung nakita niyang empleyado nung nagdaang gabi sa CCTV ay namatay na. Ikinagulat niya talaga ang balitang iyon. Ngunit mas lalo pa siyang nahiwagaan at nagulat nang malamang namatay ito bago pa mangyari yung sinasabi niya. Dahil na-aksidente ito nang papauwi na mula sa kanilang pinapasukang pabrika. At nang isugod sa ospital ay diniklara namang dead on arrival. Kwento ng kasama niyang gwardya, lumalabas na ilang minuto na pala itong patay bago pa niya ito nakita sa CCTV. Ipinanganak at lumaki po ako sa Maynila. Ang karanasan ko po ay naganap noong 1991 nang mamatay po ang lola ko sa mother side. Second year high school po ako noon at nataon na December. Kaya nagkaroon po ako ng pagkakataong makasama. Bali umuwi po ang aming buong mag-anak. 4 po kami sa pamilya. Solong anak lang po talaga ako pero nag-ampon po ang mga magulang ko. Kaya 2 na po kami na itinuturing ko naman pong parang tunay na kapatid ko na. Yun po ang unang pagkakataon na makakapunta po ako sa probinsya ng mother ko.
Madalas po kasi kapag naisipan naming magbakasyon, ay kanila papa kami pumupunta. Doon po sa Laguna. Malayo ang naging biyahe namin. Pero di ko po maitago ang saya na nararamdaman ko ng mga pagkakataon na iyon. Dahil sa excited po talaga ako na makarating sa lugar nila mama. Dahil sa madalas niyang ikinukwento sa amin na maganda ang kanilang lugar. At gusto ko ring makilala ang mga kamag-anak namin sa side niya, lalo na ang mga pinsan ko. Yun din po ang unang pagkakataon na makakasakay ako ng barko. Sa pagbiyahe pa lang namin sa dagat, ay talaga namang masayang-masaya na ako. Dahil sa sariwang hangin na nalalanghap ko habang umaandar ang barko. Na ibang-iba sa pakiramdam kesa sa hangin na lagi kong nalalanghap sa syudad. At tuwang-tuwa ako na pagmasdan ang mga isla na aking natatanaw. Pero ang saya na nararamdaman ko ay napalitan ng lungkot. Nang dumating na kami sa bahay ng mga magulang ni mama. Paano ba naman? Pagdating pa lang namin ay sinalubong na kami ng kanyang mga kapatid at tatay. Kasama ng iba pa naming mga kamag-anak na naroon sa lamay at nag-iyakan na may mga humahagulgul pa talaga. Pati kami na nakababata kong kapatid ay napaiyak na rin. Kahit nga si Papa, nang tingnan ko, ay panay ang pahid ng luha sa kanyang mga mata. Sa totoo lang po, ay hindi ako close sa side ni Mama. Dahil na rin siguro sa hindi ko sila madalas na nakakasama. Di katulad sa mga kamag-anak ni Papa, kung saan kami madalas na nakakapagbakasyon. Tanging sa picture ko lang nakita ang lolo at lola ko sa side ni Mama. Kahit ang mga kapatid niya ay sa larawan ko pa lang rin nakita. At sigurado akong ganun din sila sa amin. Kasi marami ang bumabati sa akin na sinasabi yung karaniwang pangungusap kapag nagkikita-kita ang magkakamag-anak. Yung pamilyar na linya na ang laki mo na. Kaya malamang ay nakita na nila ako sa mga pictures na ipinapadala ni Mama sa kanila. Dahil na rin sa pagod ay nakatulog ako matapos na iayos namin ang aming mga dalang gamit sa kwarto. Nang magising ako ay gabi na at nagkakarami na ang mga taong nakikipaglamay. Nung mga sandaling iyon ay wala ka ng mababakas na lungkot sa mga taong naroon. At iba pala talaga ang burol sa probinsya. Mayroong mga laro na noon ko lang naranasan. Sabi sa akin ni Mama, yun daw ang mga klase ng laro tuwing may isinasagawang lamay doon. Dahil sa pangungulit ng mga pinsan ko, ay napilitan kami ng kapatid ko na sumali. Ang laro na iyon ay may ipinapaikot na panyo na ipinapasa-pasa habang kumakanta. Na kapag sa iyo natapat ang panyo pagkatapos ng kanta, ay paparusahan ka. At dahil sa baguhan kami sa larong iyon, ay nataya ka agad ang kapatid ko. At pagkatapos ay ako naman ang nataya. Ang naging parusa sa akin ng tinatawag na sentensyador ay kunan ko daw sila ng 2 langgam na pula, isang babae at isang lalaki.
na nang marinig ko ay napasimangot pa ako, pero bagya naman akong nangingiti. Dahil sa pilyong parusa na iyon sa akin ng mga pinsang ko. May narinig ako na isang binatilyo na halos kaidaran ko lang na nagsabi na sa puno daw ako ng guyabano magpunta dahil sa marami daw ang mga langgam doon. Kaya, ganun nga ang ginawa ko. Mga 20 hakbang lang ang puno ng guyabano mula sa bahay. Nanghiram ako ng isang gasera dahil sa wala pang kuryente ang bahay nila noong mga pagkakataon na iyon na nag-iisa at nasa bundok pa ito, na ang ginagamit nila kapag may mga okasyon na katulad noon ay Petromax. Yun din marahil ang dahilan kung bakit ayaw ng papa ko na magbakasyon kami doon. Naririnig ko pang nagtatawanan sila habang nakikita nila akong naglalakad ng papalayo mula sa bahay. Halos lahat po kasi ng naroon ay sa laro namin nakatuon, maliban sa mga naglalaro ng baraha. Takaw atensyon po kasi talaga ako. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko ay nahawi ko po si Sashna noong mga kabataan ko. Niyaya ko ang aking kapatid na samahan ako. Pumayag naman ito pero hindi na ito sumama mismo doon sa puno. Tinatanaw lang niya ako. Nang malapit na ako sa puno ng guyabano, ay naupo ako at inilawan ang paanan noon. Nang biglang namatay ang hawak kong gasera, nang umihip ang malakas na hangin, na ikinagulat ko pa nga. Tatalikod na sana ako para bumalik sa bahay upang sindihang muli ang gasera, nang biglang may nagliwanag sa harapan ko, kung kaya agad ako napatingin doon. Napasigaw ako ng ubod lakas nang maaaninagan ko ang isang mukha. Hindi pa malinaw sa akin kung ano talaga ang aking nakita, pero nakakatakot talaga ang itsura noon. Kung kaya nagtatakbo na akong pabalik na sumisigaw. Takot talaga ako ng mga oras po na iyon. Nagtayuan ang mga tao sa lamay at sinalubong kaming magkapatid. Panay ang pagtatanong nila sa amin kung bakit daw nagsisigaw ako. Natanging iling lang naman ang itinugon ng kapatid ko sa kanila. Ako naman ay humihingal na ikinuwento ang aking nakita. Nagmamadaling niyakap ako ni mama, pati mga tsuhin at tiyahin ko ay pinakalma ako. Napansin ko naman na nagalit si papa at binigyan niya si mama ng isang makahulugan pero matalim na tingin. Ngunit hindi ito nagsasalita. Wala siyang sinabi na kahit na ano kay mama. Basta tinitigan lang niya ito ng masama. Nang nasa kwarto na kami, ay hindi ako iniwan ng mga kamag-anak namin, kasama ang mga magulang ko at kapatid. Pawis na pawis ako at panay ang iyak. Naririnig ko ang mga usap-usapan sa labas. Kahit na hindi ko naiintindi ang lahat ng kanilang sinasabi, ay nauunawaan ko kung ano ang pinag-uusapan nila. Dahil kahit pag nasa bahay kami sa Maynila, paminsan-minsan ay ginagamit ni mama ang kanilang lengguwahe. Hindi nga lang ako makapagsalita ng tuloy-tuloy pero nakakaunawa ako. Base sa mga narinig ko mula sa mga taong nag-uusap sa labas, ay parang may isang tao di umano na ayaw tumigil at patahimikin ang kanila mama.
At marahil, ayun din daw ang nagpakita sa akin. Noong una, inakala ko pa nga na multo ang nakita ko, pero nang magpatuloy ang mga usap-usapan, ay nalaman kong aswang pala iyon. Kaya nasabi ko sa sarili na kaya naman pala iba ang itsura nito. Ayon pa sa kanila, may matinding galit sa pamilya nila mama ang mga taong iyon. Sa labas ay naririnig ko pa ang malakas na boses ng lolo ko na hinahamon nito ang aswang. Pati ang mga chewing ko ay paulit-ulit na sinisigawan nito na magpakita. Noong mga pagkakataon na iyon, ay doon ko pa lamang nakumpirma na totoo pala ang mga kwentong aking naririnig mula kay mama. Nang kami na lamang ang nasa kwarto, ay kinausap ako ng nanay ko. Humingi ito ng paumanin sa akin dahil daw kasi sa kanya ay naranasan ko patuloy ang masamang karanasan na iyon. Ipinagtapat din niya sa akin na nalaman na niya ang totoong ikinamatay ng lola ko. Na ang ikinamatay pala talaga nito ay gawa ng aswang. Iyon daw ang kanilang pinag-usapan noong ako ay nakatulog. Ang buong akala ko ay iyon na ang una at huli kong karanasan pagdating sa mga aswang, pero nagkamali ako. Dahil nung mga magmamadaling araw na, habang nag-uuwian na ang mga taong nakipaglamay, ay biglang nagkaroon na naman ng komosyon. Nakita ko ang mga tiyuhin at lolo ko na may mga hawak na silang itak at sumisigaw sila. Ayon sa mga naririnig ko, ay bumalik di umano ang aswang at hindi lang daw ito nag-iisa. Ngunit wala namang lumabas mula sa madilim na bahagi na iyon kung saan nila pilit na hinahamon ang mga ito at sinasabihang magpakita. Pero maririnig mo ang kanilang mga huni na paminsan-minsan pa nga ay may mga kumakalabog sa bubungan. Pagkatapos ng libing ng lola ko ay nagkaroon pa ng kainan sa kanilang bahay. Kaya kasama naming bumalik sa bahay ang halos lahat ng mga nakipaglibing. Akala mo ay may handaan talaga. Kaya naisip kong kakaiba talaga ang mga tradisyon at nakasanayan sa probinsya. Kinagabihan ay wala na ang ibang mga tao. Tanging mga kamag-anak na lamang nila mama at kami ang naroon. Nasa kwarto na ako ng mga sandaling iyon. Dahil na rin sa pagod ako, kung kaya wala akong gana na makisalamuha sa mga kaanak ni mama. Nakahiga ako sa katre pero hindi pa nakapikit ang aking mga mata, habang ang kapatid ko naman ay tulog na. Panay ang sulyap ko sa may bintana dahil sa mayroon akong naririnig na manok na parang naroon lang sa kabila ng dingding. Pero nagkamali ako na ang inakala kong manok na aking naririnig ay isa palang aswang. Dahil bigla na lang may buhok akong nakita na dahan-dahang umaangat sa mismong bintana, na di nagtagal ay lumitaw na ang nakakatakot na itsura nito. Dahil doon ay malakas na naman akong sumigaw. Grabe ang takot na naramdaman ko nung mga oras na iyon. Dahil kitang-kita ko ang mabalahibong mukha nito na mayroong mga pangil. Mahaba din ng bahagya
ang tenga nito kesa sa karaniwang tao, na kung ipapaguhit ito ay parang nahahawig talaga sa isang panikid. Kaya iyon din po sana ang gusto kong itanong. Baka may nakakaalam sa inyong mga tagapakinig na kung nagkakaiba-iba ba talaga ang mga aswang. Dahil sa ibang mga kwento na narinig ko ay iba naman ang kanilang paglalarawan. Halos isiksik ko na ang aking sarili sa sulok ng mga pagkakataon na iyon. Dahil ang buong akala ko talaga ay papasukin na ako nito. Pero buti na lamang at naging maagap sila mama at papa. Saglit lang ay naroon na sila sa tabi ko, kasama ang ibang mga kamag-anak namin. Narinig ko na nagkagulo rin sa labas, na ilang sandali lang ay nagkaroon ng hapulan. Kinaumagahan ay umuwi na rin kami pabalik ng Maynila. Sa barko ay ikinuwento sa amin ni mama ang lahat. Nag-ugat pala ang kaguluhang iyon dahil sa lupa. Napilit ng inaangkin ng isang mag-anak na kanilang pinayagang magtirik ng bahay at magsaka sa lupang pag-aari nila lolo at lola. Nahuli na nga nang malaman nila na may lahi palang aswang ang mga ito, na bago nila lisanin ang kanilang bahay sa lupa ng mga magulang ni mama ay nagbanta ang mga ito na hindi sila patatahimikin, na nauwi na nga sa pagkamatay ng aking lola. Ang balita ay nasa Karatig Bayan daw ang mga ito, kasalukuyang nakatira, nang isang nayon nga raw doon ay bantog ng mga aswang. Marami pa nga ba tayong hindi nalalaman tungkol sa mundo na ating ginagalawan? Hindi pa nga ba sapat ang ating karunungan ukol sa mga katotohanang umiiral sa ating kapaligiran? Ako po ay lumaki sa isang probinsya. Bata pa lamang ako, kasama ng aking dalawang kapatid, ay nakakabit na po sa amin ang katagang aswang. Kinalakihan na po namin ang ganitong sitwasyon, na kung saan ay pinaghihinalaan ang amin pong mag-anak na may lahing aswang. Mahirap po para sa aming magkakapatid, lalo pa nga noong kami ay mga nagsisipag-aral na. Halos araw-araw na lamang po ay hindi kami nakakaiwas sa mga panunukso ng aming mga kamag-aral. Kaya hindi po namin naranasan na magkaroon ng mga kaibigan at kalaro noong aming pong kabataan. Kami lamang pong tatlo ng aking mga kapatid ang naglalaro kapag may pagkakataon. Ang totoo po ay kaya namin at napagtitiisan ang hirap ng aming pamumuhay. Ang halos hindi namin makayanan ay yung ipinaparatang po sa amin na kami daw po ay mga aswang. Gayunpaman, kahit minsan ay hindi po namin ginawa na lumaban o makipag-away, dahil sa ayaw naming mas lumala pa ang lahat. Dahil nalalaman naming mainit talaga ang kanilang dugo sa amin. Ang amin pong mga magulang ay mga
tahimik na tao rin po. Ni minsan ay hindi ko sila nakitang gumawa ng gulo o nakipag-away. Sa kabila ng aming mga naririnig na pang-aalipusta po sa amin. Kahit ganun po ang naging takbo ng aming pamumuhay, ay tuloy lang ang buhay. Dahil po sa bandang bundok kami nakatira at tanging pagsasaka lang ang inaasahan ng aming mga magulang, lahat po ng paraan ay ginagawa ko upang makatulong, lalo na ang tungkol sa pang-araw-araw namin na kakanin. Gumagawa po ako ng bitag na ang tawag po sa amin ay kisiw, para makahuli po ng mga hayop tulad ng ligaw na manok, bayawak o kaya naman ay ibon. Ito po ay yari sa mga sanga na may tali na ginagawa ko lang gamit ang tinatawag na straw mula sa hibla ng mga luma o kaya ay sirang sako, na nilulubid ko po iyon para maging tali. Siguro po yung iba niyong tagapakinig makakarelate sa sinasabi ko, lalo na yung mga sa probinsya din lumaki at sa bandang kabundukan nakatira. Minsan po, nang aking puntahan o bisitahin ang kisiw na ginawa ko, ay wala na po ang huli nito. Pero alam ko na mayroon itong nahuli dahil sa pumisik na ang sanga at yung tali ay humigpit na rin. Kaya sinubukan ko pang hanapin dahil naisip ko na baka nakawala lang. Bagaman mahirap mangyari iyon dahil sa maayos naman ang pagkakagawa ko ng bitag. Ang isang naisip ko ay baka pinakialaman ng ibang tao na maaaring nakakita ng ginawa kong bitag na may nahuli. Kaya nagbakasakali pa rin ako. Mga ilang metro mula doon sa ginawa kong bitag ay nagkalat ang mga balahibo. Ilang hakbang pa mula roon sa mga balahibo ay nagsimula nang makakita ako ng mga patak ng dugo. At nang tuntunin ko ang mga patak ng dugo, ay mas dumami pa ang bakas ng dugo na nasa lupa at mga damo. Ipinagpatuloy ko pa ang pagsunod sa bakas at sa di kalayuan ay nakita ko na ang natira sa nilapa na manok. Naisip ko na hindi tao ang gumawa noon dahil sa paraan ng pagkakapatay. Marahil ay isang uri pa ng hayop tulad ng bayawak. Kaya ang ginawa ko, total ay naroon na rin naman ako. Nilagyan ko ng bitag ang lugar kung saan naroon ang labi ng manok. Naisip ko na baka balikan iyon ng bayawak, lalo na pag bumaho na ito. Pagkatapos kong malagyan na ng bitag, ay nagpasya na akong umuwi. Sa daan, ay nanguha na lang ako ng ilang piraso ng nyog. Pagdating ko ng bahay, ay kinayod ko at iyon na lamang ang ginawa kong ulam na nilagyan ng kaunting asin. Niyaya ko na ang aking dalawang kapatid na kumain dahil sa nakapagsaing na rin naman sila. Ang tatay po namin ng pagkakataon na iyon ay wala at nasa kabilang baryo na namumugon. Ang ibig sabihin po ng pamumugon sa amin ay nakikitrabaho sa ibang may lupa. Ang tawag sa trabaho na pinuntahan niya ay paghihilamon. Ito yung paraan na inaalis ang mga damo at halamang hindi dapat na naroon sa pagtataniman. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang aming nanay. Tamang-tama naman sapagkat kakasimula pa lang namin.
Kaya niyaya na rin namin siyang kumain. Ngunit busog daw ito. Galing siya sa bukid na sinasaka namin. Kinagabihan ng araw na iyon ay nagising ako sa pagkakatulog dahil sa sobrang init na naramdaman ko. Sa totoo lang po, noon ko palang naramdaman ang ganong klase ng pagkaalinsangan. Dahil po sa malamig sa aming lugar, lalo na kapag gabi, kahit pa nga tag-init. Dahil na rin sa pinagtitirikan ng bahay namin na medyo mataas. Naisipan kong tuluyan na lang na bumangon para uminom ng tubig. Paglabas ko ng kwarto po namin, na tanging kortina lang ang pinakapinto, ay nakarinig ako ng tunog na parang humihingal. Nakaramdam po ako ng kaba. Pero dahil sa nanggagaling iyon sa silid ng mga magulang namin, kaya nag-alala ako na baka kung napapaano na ang nanay ko. Dahil siya lang ang naroon at wala pa rin ang tatay namin. Sumilip ako sa pintuan. Tanging higaan lang ang nakita ko. Naroon ang kumot at unan, pero wala ang nanay ko. Tinawag ko siya, pero walang sumasagot. Bumalik ako sa silid namin upang kunin yung gasera. Pagbalik ko, ay laking gulat ko nang biglang may lumabas sa bintana. Di ko nakitang malinaw kung ano iyon, pero malaki ito, na kasinlaki ng tao. Sa takot ko ay mabilis akong bumalik sa aming kwarto at nagtalukbong ng kumot. Di ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nang ako po ay magising, tandang-tanda ko pa, noon po ay araw ng linggo. Pagkatapos kong gawin ang mga gawaing bahay, ay pinuntahan ko kaagad ang ginawa kong bitag sa pag-asang baka may nahuli na ito. Pagdating ko sa lugar, ay natuwa pa ako dahil nakita kong naroon ang nanay namin. Nakaupo siya na kahit nakatalikod ay nakilala ko kaagad siya dahil sa suot niyang damit. Kaya sinabi ko na nakita niya rin pala ang kisiw ko. Bigla siyang natigilan. Hindi ito umimik. Nang magsalita akong muli habang papalapit na sa kanya, ay nagulat ako nang bigla itong lumingon at tumarap sa akin. Di ko malaman kung ano talaga ang eksaktong naramdaman ko ng mga pagkakataon na iyon. Magulo din po ang isip ko. Kitang-kita ko po kasi na nagkalat pa ang dugo sa bibig niya at kakaiba po talaga ang kanyang mukha. Tumakbo ako pauwi sa amin. Pagdating sa bahay, ay hindi ako makausap ng mga kapatid ko. Iyak lang ako ng iyak. Dahil sa nalaman kong totoo palang lahat ng mga ibinibintang sa amin, na may lahi pala talaga kaming aswang. Panay ang pagtatanong sa akin ng mga kapatid ko, pero parang di ko sila naririnig. Ang totoo po ay akin naman silang naririnig, pero parang wala akong gana na makipag-usap at sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Ang sumunod na pangyayari na natatandaan kong nagpasindak pa sa akin ng gusto ay nang minsang magising ako sa kalagitnaan ng gabi at marinig uli ang humihingal na tunog na iyon, na nang ilawan ko ang silid ng aking mga magulang ay nakita ko ang aking nanay na nasa sulok ng haligi sa may bandang itaas ng bubong dahil wala namang kisame ang bahay namin. Gusto kong sumigaw ng mga oras na iyon pero hindi ko magawa. Napaiyak na lang ako at bumalik sa aming silid. Pakaraan po ang ilang linggo matapos ang insidente na iyon
ay nagpasya po akong lisanin na ang aming tahanan. Lalo na nang subukan niyang isalin sa akin ang isang bato na kulay itim, na nang di ko tanggapin ay nahulog pa ito sa banig at nakita kong nagliyab yon. At sa unang pagkakataon po ay nakita kong nagalit ng napakatindi ang aming nanay. Nang umalis ako sa amin, ay sinubukan kong mamasukan sa bayan. Sa kabutihang palad naman ay natanggap ako sa isang karinderya doon. Nang makaipon ay sumama ako sa kaibigan ko na aking nakilala doon sa aking pinapasukan at nagpamaynila. Bata pa lamang ay saksi na di umano siya sa iba't ibang kababalaghang nagaganap sa kanilang probinsya. Medyo may kalayuan ang kanilang tirahan mula sa kabayanan, na tanging sa lupa lamang rin sila umaasa noong mga panahon na iyon. Una siyang nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari noong isilang ang bunso nilang kapatid. Alanganing oras na iyon nang sumpungin ng pananakit ng tiyan ang kanilang ina. At dahil sa panganay ay siya ang tanging inaasahan ng kanyang mga magulang pagdating sa kanilang magkakapatid. Habang nagpapainit ng tubig ang kanyang ama, ay inutusan siya nitong sunduin na ang paltera. Yan po ang tawag sa kanila ng kumadrona. Mahirap lamang sila kung kaya wala silang Aladin na katulad ng sa iba. Ang Aladin ay ang kilalang tawag naman sa kanila ng Petromax. Kahit flashlight ay wala rin sila. Ang tangi nilang ilawan ay gasera na yari sa garapon ng isang kilalang palaman noon. Binutasan ng takip at nilagyan ng tela. At dahil nga sa malalim na ang gabi, ay ginising niya ang nakababatang kapatid. Iyon ang sumunod sa kanya upang samahan siya. Pupungas-pungas pa nga daw ito ng malimpungatan. Kinukumbinsi pa di umano siya ng kanilang ama na siya na lamang ang magpunta, ngunit nangatwiran siya at nagpumilit na maisama ang kanyang mas batang kapatid. Kaya wala na ring nagawa pa ang kanilang ama, kundi ang pumayag sa kagustuhan niya na maisama ang kanyang kapatid. Kanya nang itinaklos ang sinduko. Iyan daw ang tawag sa kanila ng itak. Ang katagang itinaklos naman, ang ibig sabihin ay inilagay na sa kanyang bewang. At nagdala din sila ng posporo. Paglabas nila ay agad niyang naramdaman ang lamig na dulot ng simoy ng hangin. Napakasarap na raw sanang matulog ng mga oras na iyon. Ngunit, ayun nga, at kailangan nilang sunduin ang kumadrona sa kanilang lugar. May kalayuan din ang kanilang lalakarin bago masapit ang bahay ng altera. Nang marating nila ang ituktok ng unang bundok, ay mas tumindi pa ang lamig na kanilang nararamdaman. Ayon pa sa kanya, ay maririnig mong talaga ang hangin na sumisipol. Ilang sandali lang ay lalong hindi naging maganda para sa kanila ang sitwasyon, dahil sa
bigla na lamang umambon. Kung kaya nanakbo sila upang sumilong sa isang puno na naroon sa tabi ng daan. Nang makasilong sila, ay bigla namang bumuhos na ng tuluyan ang ulan. Kaya nasabi niya sa kanyang kapatid na kailangan na nilang magpatuloy dahil sa kung hihintayin pa nilang tumila iyon ay baka lalo lamang silang matagalan. Nag-alala siya sa kalagayan ng kanilang ina. Sumang-ayon naman ang kanyang kapatid at tumagpas na lamang sila ng dahon ng saging na naroon sa malapit. At iyon ang kanilang ginawang pamandong na nagsilbing payong nila para sa ulan. Kaya kahit giniginaw, ay ipinagpatuloy na nila ang paglakad. Ang tanging nasa isip niya, ayon pa kay Lisa, ay ang kanilang ina. Di nagtagal, ay nakarinig sila ng mga taong nagkakaingay. Kung kaya, biglang gumaan ang kanilang pakiramdam. Dahil sa may makakasalubong silang tao, naisip pa nga nila na marahil ay galing ang mga ito sa pakikipamyesta. Dahil sa idinadaos ang kapistahan ng karatig bayan nila. Ngunit wala silang nakasalubong na kahit isang tao man lamang na kanilang inaasahan. Pero wala namang ibang daraanan kundi iyon lang. Kaya lubos nila iyong ipinagtaka na nakapagdulot talaga iyon sa kanila ng ibayong kaba. Nang bigla na naman nilang narinig ang mga boses na iyon at nang sundan nila ng tingin kung saan ito nanggagaling, ay nagkatinginan pa silang magkapatid. Nang makita nila ang isang malaking puno ng balete, nalunok naman ang tawag sa kanila. Na ilang hakbang lang ang layo nito mula sa daanan na nakatayo sa gawing itaas. Kahit kinakabahan, ay nagpatuloy sila. Magkahawak silang magkapatid na naglalakad. At nang mapatapat na sila sa malaking puno, ay bigla umanong nawala ang mga ingay, na ang pakiramdam nila ay pinagmamasdan sila ng kung sino man ang mga naroon sa punong iyon. Kung kaya, nagmamadali silang nagtatakbo. Nang sapitin na nila ang bahay ng kumadrona, ay hingal na hingal silang kapwa ng kanyang kapatid. Nasundo nila ang partera at maayos namang nakapanganak ang kanilang ina. Ang sumunod na karanasang kanyang ibabahagi ay hindi umano niya makakalimutan. Ito ay noong minsang nangangahoy sila ng kanyang mga kapatid. Tatlo sila noon at abalang-abala umano siya sa pagtagpas ng mga tuyong sanga ng kahoy. Nang bigla na lamang niyang narinig na sumisigaw ng malakas ang dalawa niyang kapatid. Kung kaya, patakbo siyang lumapit sa mga ito. Nang makalapit na siya sa kanila, ay nakita pa niya ang likuran ng nilalang na papalayo. Umiiyak ang dalawa niyang kapatid na nagsumbong
sa kanya na binalak daw ng nilalang na kunin ang isa nilang kapatid. Mabuti na lamang daw at nahawakan ito at hinila ng mas matanda. Nang tanungin niya ang kanyang mga kapatid kung ano ang nilalang na iyon, ay hindi rin nila masabi sa kanya. Dahil sa noon lamang daw sila nakakita ng ganoon. Inilarawan ng mga ito sa kanya ang nilalang na may ilong daw ito na halos nakakahawig ng sa baboy. May mahaba din daw itong ngipin na nakausli, kung kaya may kahabaan daw ang uso nito. At mayroong mga mata na mapupula na iba sa mata ng karaniwang mga tao. Pero ang kamay at paa, maging ang katawan nito, ay gaya rin umano ng sa mga tao. Kanyang niyakap ang dalawang kapatid at pinatahan niya ang mga ito. Nang malaki na ang kanilang bunsong kapatid, ay naiwan silang minsan sa kanilang tahanan. Nagpunta ang kanilang mga magulang sa kabilang bayan, kung saan ay taga roon ang kanilang ama, upang kunin ang palay at mais na ibinibigay ng kapatid nito sa kanila. At dahil sa mahirap nga ang kanilang pamumuhay, kahit malayo, ay pinagtitiyagaan nilang kunin iyon sapagkat malaking bagay para sa kanila. Nang magtatakip silim na, ay nagsindi na sila ng kanilang mga ilawan. Ang dalawa niyang kapatid ay nag-igib, habang siya naman ay nagpadingas na upang makapagsaing at magluto na rin ng ulam. Nang nasa may bakuran na nila ang dalawa niyang kapatid, ay nilapitan niya ang mga ito upang tulungan sa mga dalang galon ng tubig. Nang mapatingala ang isa sa kanila, ay nakita ang malaking nilalang na lumilipad sa kalangitan at nagpapaikot-ikot. Madalas naman silang nakakakita ng lawin na lumilipad malapit sa kanila, at talaga namang malaki iyon. Naranasan na nga rin niya umanong makakita nito na dinagit mismo ang sisiw ng kanilang manok. Ngunit iba daw talaga ang laki noon, kaya nakasisiguro siyang hindi iyon isang ibon. Kaya nang ituro sa kanya ng isa niyang kapatid ang tungkol doon, ay kanyang pinagmadali ang mga ito na pumasok na sa kanilang bahay. Nagsara sila ng pinto, maging ang bintana ay kanila na ring isinara, na kanila pangang dinoble ang kawayan na bansara sa mga ito. Matinding takot ang bumarot sa kanila, pero nilakasan ni Lisa ang kanyang loob na ayon pa sa kanya ay ganun pala daw iyon. Kapag mas mahina ang loob ng iyong mga kasama, ikaw ay makakaramdam ng kalakasan at tapang. Kaya kanya daw pinaglabanan ang takot alang-alang sa mga kapatid. Nang tuluyan na ngang lumaganap ang dilim, ay minabuti nilang magtabi-tabi sa iisang lugar ng kanilang bahay. Pinili nila na manatili malapit sa kanilang dapog. Ang dapog ay isa iyong uri ng lutuan
Ang kanilang lutuan ay nakaangat sa lupa, katabi ng kanilang pinakalababo. Yari ito sa kahoy na nilagyan ng mga lupa. Yun kasi ang natatandaan niyang payo sa kanila ng mga magulang kapag napag-uusapan ang ukol sa mga kababalagan, na kapag may panganib dulot ng mga hindi pangkaraniwan ay manatili malapit sa abo, pagkat mabisa daw na pangontra ito. Gayon din ang asin. Kaya ganun nga ang kanilang ginawa na magkakapatid. Naglatag na lamang siya ng mga sako sa lupa sa tabi ng kanilang lutuan. Nagpasya sila na kumain na, ngunit nakarinig sila ng huni at pamilyar sila sa huni na iyon dahil na rin sa turo ng kanilang mga magulang. Tunog iyon ng isang aswang. Kung kaya kinuha niya ang itak at halos magsiksikan ang kanyang mga kapatid sa haligi ng bahay na naroon malapit sa dapog. Nawala na sila ng gana pang kumain. Nang mapansin daw ni Lisa na tila nagiging agresibo ang huni ng aswang, ay tinakbo niya sa silid ng kanyang mga magulang ang lana. Iyon ay ginawa pa ng kanilang lolo. Langis iyon ng nyog na inilagay sa isang bote na mayroong kasamang mga ugat ng iba't ibang uri ng punong kahoy. At laking gulat niya nang makita niya itong nakapatong sa maliit na parador na umaapaw ang langis nito. Mabilis na niya iyong dinampot at agad na nagtungo sa kanyang mga kapatid. Patuloy pa rin nilang naririnig ang huni ng aswang. Napakiramdam daw niya ay may balak na talaga itong pasukin sila, sapagkat naramdaman na rin nilang may kumakaluskus na sa kanilang bubungan. Gayon din sa gilid ng kanilang bahay. Panay ang sigaw nila ng puwera aswang, pero parang hindi naman iyon umiepekto. Nag-iiyakan na raw ang kanyang mga kapatid. Kanyang kinuha ang posporo. Itinayo niya ang bote ng lana at pagkatapos ay siningdihan ang umaapaw na langis mula roon. Matapos niyang gawin iyon, ay iyon pa lamang ang pagkakataon na medyo humupa ang mga pagkaluskos at mga ingay na nagmumula sa labas. At unti-unti na ring lumakas ang huni ng aswang. Katunayang papalayo na ito. Nang malaman ng kanilang mga magulang ang nangyari, ay sinabihan sila ng mga ito na wag na munang pumasok dahil sa gabi nang nakakauwi ang mga ito mula sa kanilang paaralan. Ayaw sana nilang pumayag, ngunit mapilit ang kanilang mga magulang at nahalata nila ang lubhang pag-aalala ng mga ito para sa kanila. Ang kwentong inyong mapapakinggan po ngayon ay hango sa totoong mga pangyayari. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa Malabon at may sariling pamilya na. Mayroon po kasi akong karanasan na hindi ko po makalimutan kahit pa nga ilang taon na rin ang nakalilipas. Ito ay isang pangyayari
na muntik nang magpahamak sa buhay ko at ng aking 2 kapatid. Tulad po ng marami, ay laking probinsya din po ako at hindi ko po ikinakaila ang tungkol sa bagay na iyan. Laki din po ako sa hirap, kaya sanay ako sa mabibigat na trabaho. Halos lahat na yata ng klase ng trabaho ay naranasan ko na. At wala po akong pinipili, basta mapagkakakitaan. Naranasan namin ang maguling, magtrabaho sa mga pataniman at ang magkopra. Pero kadalasan ay naglalako kami ng suman na ginagawa ng aming nanay. Minsan maaga pa ay naglalako na kami. Na pag inabutan kami ng tanghalian sa daan, ay suman na rin ang siyang kinakain namin bilang pananghalian. Minsan, habang kami ay naglalako, bale 3 kami na magkakapatid noon. Ang kuya namin ay may isang tray na paninda. Kami naman ng nakababata kong kapatid ay may isa ring tray na dala-dala. May nadaanan kaming nagkakasiyahan na sa pakiwari pa nga namin ay nagdiriwang ng kapistahan sa kanilang lugar. Sinabi ng kuya namin na doon daw kami maglako, pero naisip ko na baka wala ring bumili dahil sa maraming handa ang mga tao, kaya tumanggi ako. Ngunit mapilit si kuya na ipinaliwanag pa sa amin na wala namang mawawala kung sakaling susubukan namin. Kaya napapayag na rin niya kami. Paglakad namin papasok ay napansin ko na pinagtinginan kami ng mga taong naroroon. Naisip marahil nila na dayo kami at hindi kami pamilyar sa kanila. Maraming mga tao na abalang-abala at may kanya-kanya silang ginagawa. Iginala ko pa ang aking paningin. Nagkalat ang mga kawa na nakasalang sa magkabila ng daan. May mga nagkakatay sa di kalayuan. Mayroon ding mga mahabang mesa na yari sa kawayan kung saan nila tinatadtad ang mga karne at mga pangsahog na gagamitin sa kanilang mga lulutuin. Nakaramdam ako noon ng pagkasabik dahil sa masasayang tagpo na iyon na aming nakikita. Sa ilang bahagi ay may mga kalalakiang nagiinuman. Habang naghahanda sila at nagluluto, ay panay ang kanilang tagay. Nang biglang natawag ang atensyon ko nang may tumawag sa amin at kinakawayan kami. Isang grupo iyon ng mga nagiinuman. Mabilis kaming lumapit. Nagtanong sila kung ano ang aming paninda. Nang malaman nilang iyon ay suman, ay naramdaman kong hindi naman sila interesado. Kaya medyo nalungkot ako dahil tama ang hinala ko na walang papansin sa aming itinitinda dahil sa marami nga silang mga handa. Pero isang lalaki ang nagmagandang loob at sinabing kanya na lamang daw bibilin ang lahat ng aming paninda para idagdag sa kanilang mga niluto. Wala daw kasi silang kakanin. Tumayo ito at dumukot ng pera. Natuwa po ako at narinig ko pa ang kuya namin na napabulalas ng hambal pa sa imo. Nang ibig niya pong sabihin ay sabi ko sa iyo Panay ang pagpapasalamat ko sa lalaki. Nang tatalikod na kami, ay bigla itong nagsabi na kung maaari ay tulungan daw namin siya na dalhin ang mga suman sa kanilang bahay. Kaya sumunod kami sa kanya. Malapit lang doon ang bahay nila. Nasa pinto pa lang kami papasok sa kanilang bahay ay nakasalubong namin ang isang babae
Natigilan ito at napatitig sa akin. Iba ang tingin nito kaya parang nakaramdam ako ng hiya. Yumuko ako. Narinig ko na nagtanong ito sa lalaki kung sino daw kami. Narinig kong sinabi ng lalaki na kami daw ay kanyang mga bisita. Ikinuwento niya na naglalako kami ng suman at binili niyang lahat iyon para idagdag sa kanilang handa. Wala naman akong narinig na anumang salita mula sa babae. Pumasok kami ng kanilang bahay at inilagay namin ang suman sa ibabaw ng kanilang mesa. Namangha ako at nanlaki ang aking mga mata na sa tingin ko ay ganun din ang naramdaman ng aking mga kapatid. Dahil sa napakarami nilang handa, may mga sugpo, alimasag, at ilang putahe ng mga ulam na nakahain. May 2 manok pa nga na pinaupo na naroon. Halos tumulo ang laway ko. Idagdag pa ang napakaraming mga prutas. Sa totoo lang, parang hindi bumagay yung suma namin na ihilera doon. Nanatili kaming nakatayo sa gilid ng mesa. Matapos naming mailagay ang suman doon, parang iisa ang tumatakbo sa isip naming magkakapatid. Gusto naming matikman ang mga iyon. Gusto naming kumain. Parang nagwala pa nga ang alaga ko sa sikmura. Nakaramdam ako bigla ng gutom. Narinig namin ang babae na nagsabi na pakainin na daw kami. Biglang kumislap ang mga mata ko nang marinig ko iyon. Dahil bihira po talaga kaming makakain ng mga ganong putahe. Kaya mabilis na kaming naupo. Nagpaalam sandali ang lalaki sa amin at sinabing wag daw kaming mahihiya. Kumain na daw kaming mabuti. Habang kumakain ay may kakaiba kaming naamoy. Napakalansa noon. Pero hindi ko na binigyan pa iyon ng pansin. Dahil sa sarap ng mga pagkain. Ilang sandali lang ang lumipas ay naramdaman naming dumating ang lalaki kasama ang kanyang mga kainuman. Bumati kami at niyaya din silang kumain. Ngunit tumanggi sila at sinabing busog pa. Muli naming hinarap ang pagkain. Hiningi ko sa aking nakababatang kapatid ang laranga na pinanguha namin sa daan. Naisip ko kasing mas masarap siguro yung sugpo at alimasag na isawsaw sa sawsawa na may konting asim. Nang pipigain ko na ang kalamansi ay pinigilan ako ng babae at sinabing hindi daw iyon babagay sa pagkain. Kaya inilagay ko na lamang iyon sa aking bulsa. Nang makatapos na kaming tatlo at magpapaalam na, ay pilit nila kaming kinukumbinsi na manatili muna sapagkat marami pa daw silang ihahain ng mga pagkain at magkakaroon pa daw sila ng mga palaro na may mga papremyo. Gusto ko sana ang lahat ng naririnig ko, kaya lang sinabi ni Kuya na baka hanapin kami ng aming mga magulang. Mapilit sila na sa bawat sabihin namin ay mayroon silang mga sinasabing dahilan. Paulit-ulit nilang sinasabi na sandali lang naman daw iyon. Kung kaya makakauwi din kami kaagad. Wala na kaming nagawa pa kundi ang maupo at naghintay. Iniwan nila kaming sandali. Naisipan ko namang dumampot uli sa mesa ng sugpo. Sinabi ng kuya ko na subukan ko raw napigaan ng kalamansi na nasa bulsa ko. Napaisip rin ako na baka nga mas masarap talaga kung may konting asim, kaya sinubukan ko. Kinuha ko ang kalamansi sa bulsa at mabilis ko itong pinigaan. Nakakahiya kasi kung maabutan nila kami na kumakain uli, kaya nagmamadali ako. Nang bigla na lamang nagbago ng anyo ang sugpo
matapos na mapatakan ng kalamansi. Takang-taka kami nang makita namin ang hawak-hawak ko ay parte ng bunot ng nyug. Kinilabutan na ako ng oras na iyon. Napadungaw kaming tatlo sa bintana at nakita namin ang may-ari ng bahay na aming kinainan na kausap ang iba pang mga taga roon, na nagkakatawanan pa nga ang mga ito. Di namin gusto ang paraan ng kanilang mga pagtawa. Maya-maya ay dumating ang babae sa kanilang umpukan at may dala itong kawa na napakalaki. Di man namin malinaw na naririnig ang sinabi ng babae, ay tila nahuhulaan namin kung ano iyon, na kanila na lamang pagkakasyahin kaming tatlo doon base sa pagkakabasa namin sa pagbuka ng kanyang bibig at sa paraan ng pagmuestra-muestra nito. Napakapit kami kay kuya. Lalo pa kaming nasindak nang may isang lalaking lumapit sa kanila na puno ng balahibo. Nagtatayuan ang mga buhok nito at may matulis na mga kuko na kumakalmot-kalmot pa sa hangin na tila nagyayabang. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nagalit ang ibang mga naroon sa lalaki at sinabing masyado daw itong nagmamadali. Inilabas ng may-ari ng bahay ang kanyang itak at tila sinasabing dadagdarin na muna daw niya kami. Mabilis na kaming kumilos. Halos mapaihi ako sa aking salawal sa sobrang takot. Dumaan kami sa likod bahay. Halos manlambot ako sa amin pong nakita. Nagkalat ang napakaraming dugo at pira-pirasong katawan sa isang plangganang malaki. Naghalo ang mga piraso ng katawan na naroon, pati na ang mga laman loob. Ang ulo nito ay basang-basa ang buhok dahil sa dugo, na nakita pa namin na nakatirik ang mga mata nito. Mayroon ding dahon ng saging at may ilang piraso din ng katawan na nakapatong doon. Halos lundagin namin ang kawayan na bakod sa sobrang pagmamadali. Walang lingon-lingon kaming nagtatakbo. Naluluha na ako dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Ayokong sapitin ang sinapit nung tao na iyon na nasa planggana. Ang nakababata kong kapatid ay umiiyak na noon. Pilit itong pinapatigil ni kuya at paulit-ulit na sinasabihang walang mangyayari sa amin. Nakahinga lang po kami ng maluwag nang tuluyan na kaming makalayo mula sa barangay na iyon. Nakatawid na rin kami ng batis. Natatandaan kong isang beses lang kaming nagpahinga na sandali at nagtuloy-tuloy na kami sa pagtakbo hanggang sa sapitin namin ang aming bahay. Hindi namin ikinuwento sa aming mga magulang ang tungkol doon dahil baka mapagalitan lang kami at sabihin na ginagawa lang dahilan dahil sa ayaw na naming magtinda. Kung kaya sa mga nakababata naming kapatid ikinuwento iyon at mahigpit naming sinabi na wag silang pupunta sa barangay na iyon kahit kailan kung sakali mang may magyaya sa kanila.